Chapter 28. Hanggang sa makapasok kami sa loob ng room ay hindi ko pa rin pinapansin si Chito. Sunod na parang buntot ng pagi. Pagkatapos niya akong ipahiya sa loob ng elevator. Sa dami niyang sinabi halos lahat nakatingin sa amin dahil sa mga corny niyang jokes. Aren't you really going to talk to me? Napalingon ako sa kanya nang ibalibag niya ang pinto at inilak agad to. Pinagmasdan ko siyang naglakad balapit sa akin. Dami niyang problema sa hindi ko pagpansin sa kanya. Kumukunot na ang noon niya. Maliligo lang ako. Paalam ko sa kanya. Ang totoo gusto ko lang siyang iwasan. Hindi natuloy ang paglapit niya sa akin dahil agad akong lumayo sa kanya. What? Reaksyon niya at nasa pintuan na ako ng banyo. Anong oras na? Maliligo ka pa? As far as I know, bawal maligo sa gabi ang buntis. Pumasok pa rin ako sa banyo at iniluwa ko ang ulo ko sa may pintuan sabay sigaw. Mag-half bath lang ako. Sagot na sigaw ko. I slammed the bathroom door shut. Paglabas ko, wala si Monster sa kama. Diluwagan ko ang paghawak sa towel na nakapulupot sa aking katawan. Ganun na lang ang pagkabigla ko nang may biglang yumakap sa akin mula sa aking likuran. Pinulupot ang mga braso sa aking bewang na parang ayaw akong pakawalan. Isang hampas ng hininga ang tumatama sa aking liig. Napapikit ako at huminga ng malalim bago ko sinubukang harapin ang lalaking alam kong walang iba kundi si Monster. Alam na alam kong amoy niya at ang yakap niya sa aking bewang ay tila kabisado na ang mga braso niya. Ang hininga niyang napakabango. Hindi pa man ako nakaharap sa kanya, hinawid na niya ang towel sa aking katawan. Dumalis yun sa aking katawan at nahulog sa sahig. Nanlalaki ang mga mata ko habang tinatakpan ng sariling pinapapak ang kanyang mga mata. Hinubakan niya ako sa magkabilang braso at iniharap sa kanya. Habang tinatakpan ko ang aking dibdib, hindi ko na naisip na takpan pa ang aking pagitan ng mga hita. He even pinned me against the wall. Hinawi niyang kamay ko nakatakip sa aking dibdib. I've seen it all. Why are you still covering up? Napalunok ako dahil ngayon ko lang napansin na wala siyang suot na damit at tanging shorts lang ang suot niya. Napatitig pa ako sa kanyang dibdib. Masalong humigpit ang pagkapit niya sa bewang ko. Wala nang hangin na nakakapasok sa pagitan naming dalawa sa sobrang lapit namin sa isa't isa. Tinukod ko ang kamay ko sa kanyang dibdib. Maraan siyang tinulak palayo sa akin. Magbibihis na ako. Mahinang sabi ko. Mukhang ako lang ang nakakarinig at hindi pa rin niya ako pinakawalan. Sadip ay tinitigan niya ang buong katawan ko mula sa aking itaas pababa. Naramdaman ko ang kamay niyang lumapat sa aking dibdib. Kinabigla ko ang paglamas niya sa aking dibdib at hindi ako handa para dun. Halos manlambot ang mga tuhod kasi ginawa niya sa akin ngayon. Hindi ko nangaramdaman lamig ng aircon dahil nainitan ako dahil sa mga ginagawa ngayon ni Chito sa akin. Hindi pa man ako nakababawi sa mga pinagsasasabi niya. Naramdaman ko na lang ang paggangat ko sa sahig. Binuhat niya ako na parang bagong kasal at dahan-dahan na nilapag sa kama. I have to slow down and be gentle, my princess is pregnant. He grinned. Umawang ang labi ko habang unti-unti niyang binababa ang kanyang shorts. At sinunod naman niya ang kanyang boxer. And now he is wearing only a little shroud in front of me. Obviously, angry and wanting to lose his pet. Kinaumagahan. Breakfast in bed, baby? Nakangiting salubong sa akin ni Chito pagmulat ko ng aking mga mata. Walang iyang lalaking to. Naglakad to sa aking harapan habang hubot-hubad. Napangiti ako. Sino ba namang hindi mapapangiti kung kakagising mo lang ay ang lahatdog na niya kagad ang bubungad sa akin. Chito, ano yan? Tumatalbog-talbog. Reklamo ko sa kanya at ngumisi lang naman ang loko. Ngumisi to sabay kindat niya sa akin. Umupo ako sa kama at inilabag naman niya sa kama ang tray na may pagkain. Sinamaan ko to ng tingin. Huwag mo sabihin ganyan ka lang habang may naghatid ng pagkain dito sa room natin. Nakangisi pa rin ito. Parang ganun na nga. Ay baliw, isang hampas sa udan ng ginawa ko sa kanya. Napakabastos mo. Tatawa-tawa tong sinasalo ang paghahampas ko ng unan sa kanya. Naglolo ko lang ako, I will not show it to others, it's just only for you. At tinalikan naman niya ako sa tungki ng ilong ko. Tumabi sa akin at siya na ang nagsubo sa akin. Sa ngayon, pagsisilbihan ko ang prinsesa ko. Nakangiting sabi nito at isang subo sa akin. Hindi na rin ako nagreklamo. Masyado na akong pinagod kagabi. Naghanda na rin kami pagkatapos. Hindi pa sana kami uuwi pero kailangan na naming umuwi dahil sa may importanteng gagawin si Chito sa Pilipinas. Nasa jets na kami at may kausap na naman sa cellphone si Chito. Anong status ba namin? Ano na ba kaming dalawa?
Gusto ko sanang itanong sa kanya pero hindi ko na lang itinuloy. Enjoy ka ba, Maricel? Biglang baling sa akin ni Dina at tumango lang ako dito. Ganon din ang baby Dina ko. Enjoy na enjoy kasi kasama ako. Sabat naman ni Richie at inirapan kagad to ni Dina. In your dreams? Hirap ni Dina. Yes, baby. In my dreams. Loko ni Richie at tatawa-tawa to pagkatapos. Sayang naman nakagwapuan ko kung saan lang ako mapupunta. Pwede naman sa'yo. Kumindat pa si Richie pagkatapos at masalong nairita si Dina. Natigil lamang sila nang sulyapan sila ni Chito at masamang nakatingin sa kanilang lahat. Lihim naman ako natawa. Kapag tingin na ni Chito ang sasalubong sa kanila, titigil ng kanilang kalokohan lahat. Bigla kayong lahat na nahimik? Tanong pa ni Chito. Siyempre tatahimik silang lahat, pinatahimik niya kaya ang mga tauhan niya. Lakas loob na sumagot si Richie. Pinatahimik mo kami, di ba boss? Sinamaan na naman to ng tingin ni Richie. Sabay takip ng bibig ni Richie at tumalikod na kagad to. Sorry boss, akala ko kasi kailangan mo ng sagot. At tuloy na itong tumalikod. Richie, mariing tawag ni Chito. Humarap naman kagad si Richie. Yes boss, 1,000 times push up. Punto si Chito. Palagi na lang napaparusahan si Richie. Natawa naman si Dina. Habang kumakamot ng ulo si Richie. Teka lang boss, hindi ko yata kaya yun. Reklamo niya. Sinaman ulit siya ng tingin ni Chito. Leave or stay? Pinapili pa ni Chito si Richie. Of course, stay boss. Sabay tingin nito kay Dina. Hirap lang ang sagot ni Dina at nagsimula na nga mag-push up si Richie sa harapan naming lahat. Halos pagtawanan siya ng kanyang mga kasamahang tauhan, ganoon din si Dina. Inasar pa to ni Dina. Buti nga sa'yo. Asar ni Dina habang tumatawa. Pagland sa Pilipinas ay nag-iba ng landas sila Chito at si Alvin. Ang kasama ko lang ay si Richie at iba pa niyang mga kasamahan na tauhan. Nasa ibang sasakyan naman si Dina. Natigilan kami na biglang may humarang na 2 kotse sa aming dinadaanan. Madilim na ang daan kaya wala na masyadong dumaraan. Naalarma ako na biglang lumabas ang baril ang mga tauhan ni Chito at maging si Richie. Miss Maricel, Yuko, magtatago kayo sa upuan. Bigla akong kinabahan nang sabihin ni Richie. Mauulit na naman ba nangyari sa akin noon? Hindi na nga nagtagal ay narinig ko na ang putukan sa labas. Agad kong tinapan ang aking tenga. Lumabas na rin si Richie para makipagpalitan ng putukan. Halos maiyak ako sa ilalim ng upuan. Ano na nangyayari sa labas? Ilang minuto lang ay wala na ako naririnig na putukan. Biglang tumahimik at bumukas ang pintuan ng van na sinasakyan ko. Isang may takip na mukha ang sumalubong sa akin. God help me. Panibagong kidnappers na naman ba to? Boss, nandito ang babae. Sigaw ng lalaki na katakip ang mukha. Huwag mong saktan. Dalin mo sa akin na buhay. Dinig ang sagot niya sa cellphone na may takip na mukha. Natalo nila sila Richie. Oh God, nasaan na sila? Wala na ba si Richie? Patay na ba rin siya? Lumabas ka na dyan. Sigaw nito sa akin. Tinaas ko ang kamay ko bilang pagsuko. Hindi ako manlalabad, baka tadyakan ako dito sa tiyan. May dinadala ako at ayaw ko mawala to sa akin. Lalabas ako, wag mo ko saktan. Pagsuko ko. Huwag ka mag-alala. Hindi kita sasaktan dahil si boss ang mananakit sa'yo. Kinabahan ako sa sinabi nito. Oh God, ano na naman ba ang gulo na to? Palagi na lang ba ako nasa bingit ng kamatayan kapag nasa pader ako ni Chito? Tumambad sa harapan ni Maricel ang madilim na kwarto. Nagising siyang nasa kwarto na siya. Ang tanging naalala niya lang ay ang huling pagtakip nito sa kanyang ilong at tuloy na siyang nawala ng malay. Ngayong nasa loob siya ng madilim na kwarto, hindi niya alam kung anong masamang kapalaran na naghihintay sa kanya. Narinig niya ang pag-switch on ng ilaw kaya biglang lumiwanag ang kabuuan ng kinaroroonin niya. Tumambad sa kanyang harapan ng lalaking kumidnap din sa kanya noon. Nakangisi ito habang may hawak na sigarilyo at patuloy na bumubuga ng usok sa ere. Mabutit gising ka na. Cold nitong sabi sa kanya. Umupo to habang nakadikwatro sa kanyang harapan. Sinubukan niyang tumayo pero ngayon niya lang naramdaman at napansing nakatali ang kanyang mga kamay. Susugurin niya sana ang lalaki na kaupo sa kanyang harapan pero hindi niya nagawa dahil nakatali ang kanyang mga kamay at paa. Napakatapang mo para magtangka na sugurin ako. Tumigil to sa paninigarilyo at itinatak nito at pinatay ang apoy ng sigarilyo. Anong kailangan mo? Matapang na tanong niya dito. Halos maglabasan ang kanyang ugat sa leeg dahil sa inis at pagsigaw niya. Relax ka lang. Wala pa akong ginagawa sa'yo.
Naglakad to palapit sa kanya at suot ang formal na reaksyon ng mukha nito. Matalim na tingin ang pinukol niya dito na makalapit to sa kanyang harapan. Nakatayo na to sa kanyang harapan. Malikit ang mga tingin nito sa kanya at tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa na parang may pagnanasa. You're beautiful. Kaya patay na patay sa'yo si Rosie. Ano kaya ang mararamdaman niya kapag hinawakan kita sa parte ng pagmamay-ari niya? Napalunok ako nang subukan niyang himasin ang aking mga hita na nakalantad sa kanyang harapan. No! Pikit niyang inilalayo ang katawan niya sa lalaki. Wag lang nitong mahawakan ng anumang parte ng katawan niya. Ngumis ito. Para kay Jackson lang ba yan? Would you mind to share it with me? Nakakalokong ngiti ang kasunod na ginawa nito. Inilabas ang cellphone nito mula sa bulsa nito at agad na nagdial. Ilang minuto lang ay may kausap na to. Ano Jackson? Nakikita mo ba yan? Isang video call ang ginawa nito. Nakita niya si Chito kausap nito habang nanonood sa kanya sa screen. Chito! Sigaw niya. Alalang-alala mukha ni Chito habang pinapanood siya. Tumawa na nakakaloko ang lalaking nasa harapan niya habang nasa linya pa rin si Chito. Walang yaka Roman! Don't you dare to apply your dirty hands on any part of the body of my princess. Nakita niya ang pagkuyom ng kamao ni Chito. Chito! Nanghina na tawag niya dito. Tumawa lang ang lalaking kumidlap sa kanya, sabay umiling-iling naman ito. May magagawa ka ba? Jackson, kung aangkinin ka to ngayon, anong magagawa mo kung nasa kabilang linya ka lang habang pinapanood kami ng mahal mo? Sinubukan na naman itong himasin ang kanyang mga hita, ngunit nailayon niya kagad to kaya hindi ito nagtagumpay. Anong kailangan mo? Tell me! Nagagalit na sigaw ni Chito sa kabilang linya. Ngumisip ang lalaki bago sumagot. Kailangan ko. Alam mo ang kailangan ko, Jackson. I need you to sign the contract. Ayoko may kahati sa lahat ng negosyo. Pangako mo rin sa akin na huwag kang mangingialam sa lahat ng operations ko. Lahat na nakuha mong mga gamit na dapat ay ako nakakuha. Surrender mo sa akin lahat, Jackson. Magagawa mo ba ang gusto ko? Kaya mo bang isurrender ang lahat para sa babaeng to? Turo pa nito kay Maricel. Sandaling natigilan si Chito at mukha nag-iisip. Oh no, Jackson. Don't tell me hindi mo kaya. Hindi mo kayang ipagpalit sa babaeng to ang lahat? Tumawa pa ito. If that's what you want, I surrender everything to you. Promise me, just don't hurt Maricel. Mahinahon naman ang sagot ni Chito. Nakahinga ng maluwag si Maricel at hindi niya akalain kayang isurrender ni Chito ang lahat, mailigtas lang siya nito. Hindi lang naman siyang ililigtas si Chito, kundi ang kanila magiging baby. Madali ka palang kausap, Jack. Tumawa-tawa pa to. Bukas ng gabi, hihintayin kita sa abandonadong pier. Alam mo ang mangyayari, Jackson, kapag hindi ka sumunod sa usapan. Iisa lang ang mangyayari. Mamamatay tong babae mo. Hinabigla pa ni Maricel ang paghaklit nito sa kanyang buhok. Napaigik siya sa sakit na halos matagal na rin ang kanyang anit sa pagkakasabunot nito. Walang yaka, Roman. Release her. Madali akong kausap, Roman. Pero kapag nalaman kong hindi ka rin sumunod sa kasunduan natin, wherever you hide, I will find you. Even if you hide in your mother's skirt. Nagpalita pa ng dalawa ng sigaw. Binitawan naman kagad nito si Maricel pagkatapos itong ibaba ang cellphone at tapusin ang video call. Muli siya nitong hinarap. Narinig mo lahat ng gagawin ni Jackson para sa'yo? Anong meron ka? Patay na patay ang bugok na yun. Muli siya nitong pinasadahan ng tingin hanggang sa bumaba ang tingin nito sa kanyang mga hita na nakalantad na sa harapan nito. Paano kaya kung angkinin muna kita bago kita ibalik sa kanya? Ngumisi ito na nakakaloko at biglang umakit ang kaban niya sa sinabi nito. Sumunod ka sa usapan. Matapang na sigaw naman niya ang sagot niya dito. Sinama niya ito ng tingin. Wala siyang pakialam kung anong gagawin nito sa kanya basta't ang alam niya ay hindi siya magpapatalo dito. Muli ay lumapit ito sa kanya at sa huli, wala siyang nagawa dahil nahawakan na siya nito at nailapit sa katawan nito. Nanlalaki ang kanyang mga mata. Pinilit niya makawala sa tali ng kamay niya pero hindi niya nagawa. Inamoy nito ang kanyang liig na nagpatayo sa kanyang mga balahibo. Napapikit siya pagkatapos habang nagdarasal na sana hindi matuloy ang balak nito. Napakabango mo. Habang patuloy na inaamoy ang kanyang liig at ang kanyang mabangong buhok. Umakit ang kamay nito sa kanyang mukha at agad niyang inilayo ang kanyang mukha dito. Don't touch me! Matapang na sabi niya pero hindi ito nagpapigil.
Marinitong hinawakan ng kanyang baba at walang ingat na hinarap ang kanyang muka. Napapikit siya na unti-unti itong lumalapit sa kanyang muka at ang labi nito'y handa ng angkinin ng kanyang labi. Huwag! Malakas sa sigaw niya. Napamulat siya nang bigla tong tumawa. Bakit? Magkaiba ba ang halik ko sa halik ni Chito? Mas magaling ako sa kanya. May itsura to pero hindi yun sapat para mapantay nito si Chito. Kahit noon ayaw niyang halikan siya ni Chito at mas lalong ayaw niyang halikan siya ng lalaking nasa harapan niya ngayon. Sumunod ka sa usapan. Huwag kang madaya. Matapang pa rin na sabi niya at muli na naman tong tumawa. Ang katulad ko hindi marunong sumunod sa usapan. Alam kong hindi rin naman marunong sumunod sa usapan si Jackson. May isang salita si Chito kaya sana wag mong sisirain ang napagkasunduan niyo. Wag mo akong manduhan sa gagawin ko. Galit na harap nito sa kanya at agad siyang tinulak sa malambot na kama. Pinilit niyang makalis at makalayo pero hinigit lang siya ng kanyang mga paa. Walang kalaban-laban na pinaulanan siya ng halik nito sa liig. Ano ba? Stop! Please stop! Magsisigaw niya pero halos ayaw naman siya pakinggan nito. Please stop! Maawa ka! Muli sigaw niya. Hindi pa rin ito tumitigil sa ginagawa nito sa kanya at mukhang pupunitin pa at ang kanyang suot. Tuloy na nga napunit nito ang kanyang damit at tanging bara na lang niya ang naiwan. No, please, no! Pagmamakaawa niya. Kapag nakuha nito ang kanyang katawan, wala na siyang maiiharap ang mukha kay Chito. Kahit siya ay mandidiri sa kanyang sarili kapag nangyari ang gusto ng lalaking to sa kanya. No, please! Pagmamakaawa pa rin niya habang patuloy siya nitong hinuhubaran. Napapikit siya sa pagtanggal ito sa kanyang suot na palda. Sinong tutulong sa kanya? Nawala na siya ng pag-asa. Ang pag-asa na kanina'y nakikita niya ay biglang naglaho. Ang lalaking to hindi marunong tumupad sa kasunduan at usapan. Sunod-sunod na pumatak ang kanyang mga luha at wala siya nagawa kundi ang pumikit at maghintay kung may himala. Bibigay ka rin naman pala. Pinapahirapan mo pa ako. Bulong nito sa kanyang tenga at napapikit siyang muli. Naisip niya si Chito. Wala nang iniingat-ingatan niya na tanging si Chito lang ang gusto niyang makaangkin sa katawan niya. Kung nung pinagsisihan niyang hindi si Chito ang nakauna sa kanya, hanggang ngayon pinagsisisihan niya ang bagay na yun. Sa isang igla pinatanggal nito ang kanyang bra. Napapikit siya ng mariinang dumampi ang labi nito sa kanyang dibdib. Nawala siya ng pag-asa na makaalis pa sa kami ng lalaking to. Sana magkahimala at biglang bumuka ang lupa para lamunin na lang siya ng tulin at maglaho na parang bula. Napamukat siya ng may kumatok sa pintuan. Ganon din ang lalaking humahalik sa leeg niya. Pareho silang napatingin sa pinto. Istorbo! Naiinis at tumayo to at iniwan siya sa tabi. Agad niyang hinilang kumot gamit ang kanyang mga paa palapit sa kanya at unti-unting tinakpan ng kanyang hubad na katawan. Anong kailangan mo? Galit na tanong ng lalaki sa lalaking tumambad sa kanilang harapan. Hindi niya na narinig ang pinag-usapan ng mga to. Ang alam niya lang ay bumaba na ang lalaking na namantala sa kanya at naiwan siya sa kwarto mag-isa. Nakahinga siya ng maluwag. Naganap siya ng paraan para tuloy niyang mahubad ang tali sa kanyang kamay. Kinagat pa na yon gamit ang kanyang ngipin at hinubad niya ang tali sa kanyang kamay. Mabuti na lang at madali lang itong hubarin. Oh God, sambit niya. Tuloy niyang dinampot ang mga nahubad niyang kasuotan sa sahig at agad na sinuot iyon. Baka bumalik pa ang lalaki at ipagpatuloy ang nasimulan nito sa kanya. Agad na tumakbo sa pintuan kaya sinubukan niya itong buksan pero nakalak. Ilang pihit pa ang ginawa niya pero hindi niya pa rin ito mabuksan. Hindi siya makalalabas.